Merry Christmas po sa inyong lahat. Pakibati po ng Merry Christmas ang katabi mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong sinilang sa sabsaba. Pakiulit po ang tatlong magagandang salitang ito, iuwi po ninyo na nagbibigay kahulugan sa Pasko. Panunuluyan, pamilya, pag-ibig. Ano po yung una? Pangalawa, panghuli. Palakpakan natin ang Panginoon. Binabati natin ating mga kabataan sa kanilang ginanap na panunuluyan. Dito pa nga, hindi pa nagtatanggal ng costume. Kumakanta pa po si Mama Mary. Ayan. Sa panunuluyan, pinaalala sa atin na ang Diyos tumuloy sa ating buhay. Kanina, nagbakasakali kang tumuloy sa simbahan dahil medyo matiim. Amen. Yon ang ibig sabihin ng panunuluyan. Tumutuloy ka dahil alam mong kahit madilim, may naaninag kang liwanag. Ang Pasko ay pagdiriwang ng liwanag. Bagamat minsan madilim ang buhay, paliliwanagin yan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, lilinaw din ang lahat. Kumapit sa liwanag. Palakpakan natin ang liwanag na bigay ng Panginoon. Maliwanag na kailangan nating panindigan ang Diyos. Maliwanag na kailangan nating maging tapat sa Panginoon. Napakaganda ng simbolo ng ating Christmas tree kanina. Ang nagsindi ng liwanag ay ang mga leader ng ating 3 barangay sa parokya. Maraming salamat po. Palapakan po natin sila. At ang liwanag ng iyon sa pagsasaayos ng ating pamayanan, laging nakaugat kay Jesus. Dahil hindi naman malinaw kay Jose ang lahat. Hindi naman una malinaw kay Maria. Hindi naman ganun, kuhang-kuha agad nila ang mangyayari. Hindi. Sila ay nagtiwala na ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng panibagong pagpapasya. Kaya ikaw din, panghawakan mo yung liwanag na natutunan mo ngayong Pasko. Panghawakan mo yung liwanag na nakaugalian natin nung mga simbang gabi. Amen. Patuloyin mo ang Diyos sa iyong buhay. Yon ang nais ng Pasko. Panunuluyan, pagpapatuloy, at pagpapatuloy. Kaso, pagkatapos ng Pasko, hindi na rin magsisimba yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magsimba ka. Oh. Hindi. Tanda ko mga mukha nyo. Oh. Hindi. Karamihan po dito nagsisimba naman. Oh. Minsan. Pero yun naman po talaga eh. Nakakalungkot kasi ang bilis-bilis makalimutan ang Pasko. Ang panunuluyan ay diba ang ating pagnanais na si Jesus ay manatili. Dahil noong mga panahong iyon, walang nagpapatuloy sa Kanya. Walang tumatanggap sa Kanya. At di ba nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo maintindihan kung anong kumikilos sa loob mo. Pero nandoon at meron. Sa panalangin natin, sa pananampalataya mo, nandoon ang tunay lakas, patuloyin si Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, umuwi ka. Yon ang pangalawang mensahe. Ang Pasko ay tungkol sa iyong
Pangalawa, patuloy tayo sa pagsisimba, pero buuin natin ang Yun ang napakasimple. 800 years na ang Belen ng ating pananampalataya. Amen. Sabi mo, 800 years. Palakpakan natin ang 800 years na simbolo. At ito ay simbolo ng tahanan. Nasaan ang iyong pamilya? May kanya-kanya po tayong tahanan. At hindi po perpekto. May mga Pasko na magkakasama tayo, at kung magkakasama kayo ngayong Pasko, God bless you po. Pagpatuloy niyo po yan. Sa mga hindi magkakasama ngayong Pasko, God bless pa rin. Bakit? Kasi yan din naman ang naranasan ni Jesus. Pero kahit nasaan ka man, yun ang pinakasimpleng gustong sabihin ng Panginoon. Kahit na nasa sabsaban, basta nandun ang nanay at tatay, magtatagumpay. Kahit nasaan ka, kahit nga lang yung alaala nila, magbibigay ito ng lakas at sigla. Balik tayo sa pamilya. Hanapin mo ang iyong pamilya. Ang tinuluyan ng Diyos ay ang tahanan ng pamilya ng ating mundo. Mahalaga ang pamilya mo. Kaya, kung ikaw ay tunay na rumerespeto sa relasyon, huwag kang sumira ng pamilya. Amen. Palakasin ang tahanan. Palapakan natin ang ating pamilya. At ang pinakamasarap sa lahat ng ito, kung bakit meron tayong Pasko, ano namang saysay kung patutuloyin mo si Kristo at sama-sama tayong pamilya kung hindi naman natin ibig ang isa't isa. At yon na mahal ko, ang gustong ipahiwatig ng Pasko. Nandoon siya sa isang lugar na hindi kaaya-aya, pero ayos lang, dahil hindi niya naman ibig yung lugar. Ang ibig niya ay ang iyong pamilya nang kayo ngayon muli madiskubre mong umibig. Balikan mo ang pagmamahalan, manatili at magpatuloy sa pagpapatawad. Ibig ka ng Panginoon. Alay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga iniibig. Palakasin muli ng pag-ibig ng Diyos ang iyong pagmamahal. Anumang relasyon meron tayo sa isa't isa, basta nandiyan sa kalagitnaan ng Panginoon, mamumunga, lalakas, magiging malaya. Hindi ba yun ang nangyari sa Ebanghelyo? Pangarap si Jose sa nip. Subalit nung gising niya, doon naging tunay ang pagmamahal. Nagsisimula ang pag-ibig sa pangarap, pero nagsisimula at nagpapatuloy ito kung ikaw ay gigising at susunod sa pagmamahal ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka at sundan ang pagmamahal. Palapakan natin ang pagmamahal. Alam ko po, nakakaantok itong mga panahong ito. Pero kaya nga napakaganda rin ang Ebanghelyo, saktong-sakto. Si San Jose na natutulog. Kaya pag tulog yung katabi mo nagsisimba, sabihin mo sa kanya, San Jose, gumising ka na. Pero naging tanyag si San Jose hindi dahil sa tulog lang siya. Okay lang naman matulog eh.
Basta gigising ka. Mahirap kung hindi ka na magising. Gumising, kumilos, sumunod sa pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal, kasama rin sa misa natin ngayon, ang mga hindi katulad ng Pasko nating pinagdiriwang. May mga kapatid tayong nanonood ngayon sa ibang bansa, hindi katulad ng Pasko dito nating mga Pilipino. May mga hindi naniniwala sa Pasko. Kasama rin sa pagdarasal natin ngayong gabing ito. Mapukaw nawa sila at huwag kang titigil na umibig, magnais sa kaayusan, mapukaw muli sa panibagong kinabukasan. Sa tulong ni Jose at ni Maria mamaya, huwag ka munang magpa-picture-picture. Kailang naman din. Ayusin mo muna ang tunay mong pag-uugali bilang Pasko, puno ng pagmamahalan. Nagiging problema ko kasi, picture tayo, picture-picture. Kinalaunan, panlabas lang. Para may maipost lang. Kung wala naman ang pamilya, kung wala ang pag-ibig, kung hindi naman magpapatuloy sa pagdarasal at pagsisimba, sayang lang ang pag-ibig ng banal na Pasko ng pamilya. Isa po sa karanasan kong napuntahan ngayong Pasko ay nagmisa po ako sa mga kapatid nating preso sa Quezon City Jail. At nung nagmisa ho ako, nais ko po silang pakantahin, kaso wala akong boses. Nagkaboses na po ako ngayon. Oo. Boses po ito. Oo, boses ito. Kaya ang ginawa ko po, pinakanta ko sila. Actually, dalawa yung gusto kong ipakanta sa kanila. Yung una ko pong pinakanta, hindi ko na po nasunod yung dalawa, kasi yung una pa lang, saradong-sarado na po yung boses ko. Pinakanta ko po sa kanila yung, ano nga ba yun? Nandito ako. Yun yung una kong pinakanta sa kanila. May isa pa po ako dapat sa kanilang pakantahin. Kasi po, nung nagmisa ako doon ng pangalawa, mas may kurot yung misa namin kasi, linggo, at bumibisita ang kanilang pamilya. First time ko po makita yon. At akala ko po may lugar yung bisita ng pamilya sa mga preso. Wala po pala. Kung saan sila naroroon, nandoon ang bisita nila. At kapag magsisimba na, magsisimba din sila, halo-halo ng lahat. At nakakakilabot yung kung nagdarasal yung preso sa kalayaan niya, iba kung yung pamilya ang nagdarasal para lumaya sila bilang pamilya. May gusto po sana akong ipakanta rin sa kanilang isa pang kantang luma na kinakanta po ng kapatid ko na nasa ibang bansa nung bata pa po kami. Gusto ko po kantahin natin yon para mapaalala natin ang pag-ibig na kailanman hindi mawawalay sa atin ng Panginoon. Hindi po to Christmas song. Kinakanta niyo po ito sa videoke. Sigurado ako. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa, ang iyong mukha'y lagi, wala nakakaalam lagi na lamang sa bakit di nitong damdamin sa mga nagdaan
Sadya nga bang ganyan? Di matatakasan, nais ko kung tatanggapin ko. Chorus, nais kong kamuli, nais kong kung pangarap ko'y ikaw pa rin ang iniibig ko. Palapahan nga natin yung choir pa. Sa pagharap mo mamaya sa Belen, pakialay nga sa kanya kung bakit kaibig-ibig ka pa rin. Pakisabi nga sa kanya, bakit mo pa ako iniibig, Panginoon? Alam mong iiwan kita. Alam mong makakalimutan kita. Alam mong hindi ako magtitiwala sa iba. Alam mo yun, Panginoon. Alam mo yun. Alam mo yun. Pero sinisilang ka pa rin sa akin. Alagaan niyo po ang pamilya ko. Tumuloy pa rin po kayo sa tahanan ko. Maging maligaya pa rin ang Pasko. Ikaw pa rin ang iniibig ko. Amen. Pakiulit nga po. Panunuluyan. Pamilya. Pag-ibig. Merry Christmas po sa inyong lahat. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.